Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ating alamin ang magandang balita na mangyayari sa August 4, 2025. Ano ba ang magandang balita? Ang magandang balita ay may magaganap po na payout sa ating mga senior citizens na qualified senior citizens sa Social Pension for Indigent Pensioner. At sa araw po na ito, ipapaalam ko sa inyo ang mga lugar kung saan may magaganap na social pension payout, anong oras po magaganap ang yung payout at yung payout venue po. Kasama na rin na inyong malalaman ang tawag dito, mga kumpletong requirements na dapat mong i-comply at iba pang mahalagang bagay na dapat mong malalaman. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule August 4, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ko ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay patungkol sa ating mga senior citizens, mga payout ng ating senior citizens at mga benepisyo na dapat mong malaman patungkol sa ating mga senior citizens, ay i-subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung ikaw ay nais na maging updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na. At sa puntong ito, atin ang pakinggan ang dapat mong makuhang balita patungkol sa social pension payout na aking isalisay ngayong araw. Ang unang lugar na may magaganap na payout ay doon po magaganap sa Lopez Haina Gymnasium sa Barangay Zone 1 sa August 4, 2025 po. Ang inyo pong payout magsisimula po ito sa 1:00 ng hapon sa Lopez Haina Gymnasium po. Ngayon naman ay dadako tayo sa Barangay Tinungdan, Itugon, Benguet. At ito po ang kompletong detalye sa akin sinasabi. So, ang oras po ng tawag dito, meron po magaganap na payout sa August 4, 2025 depending on the weather condition. Please share po sa mga lolo at lola po. Sa munisipalidad po ito ng Itugon. Ngayon naman ay pupunta tayo sa venue ng Cambalidio Covered Court. Meron po magaganap na payout sa August 24, 2025 alas 9 ng umaga. At ito po ang kompletong detalye sa balita na yan. Ngayon naman ay dadako tayo sa Barangay Pinsang Pilot Project dahil meron mo magaganap na payout sa inyo pong lugar. Ngayon ay pupunta tayo sa probinsya ng Zamboanga Sibugay sa munisipalidad ng Talusan dahil meron po magaganap na payout sa August 4, 2025 sa Barangay Baganipay na may 60 pensioners, Barangay Florida na may 60 pensioners at Barangay Poblacion na may 330 pensioners. Ang payout venue po ninyo ay magaganap sa Talusan Municipal Gymnasium. Sa Barangay Baganipay, 60 ang beneficiaries or pensioners. Sa Florida, 60 din. Sa Poblacion na may 333 payout. Sa Barangay Aurora na may 33 pensioners, Barangay Bulingan na may 18 pensioners, Barangay Buwalan na may 16 pensioners, Barangay Kaulilan na may 106 pensioners, Barangay Kasigpitan na may 44 pensioners at Barangay Sabonte na may 55 pensioners. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Barangay Bobok, Bisal sa bukod ng Benguet. Ito po ang kumpleto pong detalye sa balitang ito. At ito po yung mga dapat ninyo malaman. Sabi dito, ang social pension payout schedule of Barangay Buok, Bisal will be on August 4, 2025. Sa Barangay Malbual na may 48 pensioners, Barangay Tuburan na may 62 pensioners, ang Barangay Malbual na may 48 pensioners sa Barangay Kawilan Covered Court, Barangay Tuburan na may 62 pensioners sa Kawilan Covered Court. Sa susunod naman sa Cluster 3, meron po magaganap na payout
payout sa Barangay Laparay na may 137, Barangay Mahayahay na may 47, Barangay Sagay na may 127, at Barangay at total of 311 na mga dagan-dagan. Ang payout po nila ay magaganap sa Barangay Laparay Covered Court. Ang kasunod sa ating listahan ay ang Barangay San Roque. Meron pong magaganap na payout sa inyo sa August 4, 2025, but ito po ay nag-cancel due to some circumstances po sa mga lugar-lugar po dito sa Pinas. Sa Pandan Covered Court, meron pong magaganap na payout sa August 4, 2025. Sa Pandan Covered Court po ang inyo pong payout venue. Mayroong magaganap po na payout schedule sa August 4, 2025 alas 8 ng umaga sa Elderly Center, San Roque Barangay Hall po. May magaganap po na mga payout sa lugar na ito, Barangay 1 hanggang 5 sa August 4 po ang inyo pong magaganap po na payout. Please be informed that the schedule of social pension payout on August 4 and 5 is cancelled as per information through SOCPEN or Social Pension Project Development Officer. Ang kasunod natin na lugar ay sa Barangay Upper Limonzo sa Parada Davao del Sur dahil meron pong magaganap na payout. At ang sabi po na kanang mga taga-post po dito, ang payout ngayong August 4, 2025 ay sa alauna ng hapon po mangyayari, at during po sa real scenario, ang Barangay Southern Paligi Gymnasium ay under renovation sa ng gym doon sa inyo. At yun lamang po ang kumpletong detalye sa payout sa social pension for indigent pensioners. At sa mga nagsasabing hindi daw totoo, ang katanungan, ang sagot po ay totoo po ito dahil kinuha ko po ito sa mga legit na sources. Kaya naman alam ko kung kailan ang payout ng ating mga social pensioners. At sa puntong ito, ibibigay ko na ang kumpletong requirements na dapat nyong malaman at dagdag paalala na dapat pong mapakinggan na sa gayon ay maganda po ang takbo ng inyo pong payout na inaasama-sama na makuha na benepisyo galing sa ating gobyerno. Let's go! Benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento.
Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kompleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.